Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong likod, Sir Coo. Naku mga kababayan abay, ang buhayang itong si Tambaluslos ay umaatake na naman ngayon mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa kanyang distrito, dyan sa may Leyte. Abay mantakin mo mga kababayan, sanib puwersa na sila. Gusto na talagang akuin ang kanilang posisyon dyan sa may Leyte mga kababayan, na kung saan Mr. Chair naman, George, Garcia, sana'y puwersa, itong si Tambaluslos, Martin Romualdez, at itong Comelec chairman ngayon, mga kababayan. Abay, isipin ninyo may oras na pala ng pagbubutuhan ngayon. Kasi yun ang lumalabas ngayon na merong commercial or mayroong ipinapalabas itong Comelec chair na si George na abay, may oras na pala ang pagboto ng mga senior citizen at PWDs. So, ibig sabihin, mapapaisip ka. Anong meron? Bakit meron na tayong mga oras-oras ng pagboto? Bakit meron na tayong mga mall voting, may mga online at kung ano-ano pa? Mga kabayan, para pong nakakabahala isipin na magkaroon na tayo ng oras sa pagboto. Kasi dati wala namang ganyanan no? Kung sino lang, kung hanggang kailan ka lang pupunta, o anong oras ka pupunta doon, depende sa'yo. Basta importante makapagboto tayo. Pero magtataka ka kung bakit mayroon na silang mga ganito mga sistema. Ano na naman yan? Ano na naman kaya yan, Mr. Chair o George? Tambaluslos. At isa pa mga kababayan, isipin ninyo, abay, kumpirmado na yata na parang panalo na si Tambaluslos dyan mismo sa may Leyte bilang congressman. Kasi isipin nyo, abay, nawala po sa listahan itong si atin Nene Bacali na kung saan tumatakbo ngayon diyang First District Congresswoman sa Leyte mga kababayan. At magtataka ka, bakit wala yung pangalan niya sa balota? Hindi lang siya, kundi pati yung dalawa niyang mga kasamahan na katunggali mismo diyan sa may Leyte na tumatakbo ding congressman. Maiisipan ng kabayan na takot si Tambaluslos. Ginagamitan na tanga nila ng yung puwersang power. Kumbaga, ino-overpower na nila itong pagkakataon na kung saan sila mismo ang may hawak ng kapangyarihan. Isipin niyo po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga Leyte mga kababayan na kayo na po ang humusga. Sa mga ganitong gawain nila na kung saan mapapaisip ka na talagang meron na talaga sigurong mga di ka nais-nais na gawain, di ka nais-nais na mga style at tactics nila patungkol dyan sa nalalapit na eleksyon, lalong-lalo na sa Congress, dyan mismo sa may Leyte. Agay, Mr. Chair naman, ayusin nyo naman. Mga bayan, ito po yung video ipapakita ko lang sa inyo na maraming galit, lalong-lalo na itong si Attorney Vic Rodriguez, soon to be Senator. Huwag niyong kalimutan mga kabayan. Yan po, no? Makikita dito na talagang nanggagalaitin na po itong si Attorney Vic kasi nga, halata naman masyado. Bakit wala ang pangalan ni Ate Nene Bacali na kung saan yan po ang nangunguna ngayon mismo diyan sa may Leyte na tumatakbong congresswoman. Eto po yung video, panoorin natin at himay-himayin natin kung ano na ba talaga ang nangyayari ngayon dyan sa may, Diyos ko Lord, sakit ng ulo talaga itong mga Tambalusos buhaya na ito. Ito po yung video mga kababayan. Example, wala po yung pangalan ni Bacali Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng Comelec. Bastusan na po ang ginagawa pati ng Comelec. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang Comelec at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacali, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez.
hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa, tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bacale, Nene, diyan sa balota sapagkat karapatan po, hindi na ni Nene yung ating right of suffrage ng bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nila? Patunay. Humingi po at binigyan ng exemption ng COMELEC yung AKAP, yung AIX at kung ano-anong ayuda pa. Pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Anyway, yung 4Ps, yung conditional cash transfer, tuloy-tuloy naman yan Pero yung unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at yung hanay ng mga tamad, yan dapat tinigil muna ng COMELEC. Obvious naman, nagpapagamit ng COMELEC at yan ang ating dapat bantayan. Tama ho, masamang tandem yung Tambalas Laws at yung COMELEC. Dapat po kayo mag-ingay dyan sa 1st Legislative District ng Leyte. Ayaw ng may kalaban ng taong ito, kaya tinanggal nila si Bacale, Nene. Ganito na po kasama, ganito na po kababoy at patuloy na paglapastangan sa ating saligang batas. Basta-basta na lang tatanggalin ang isang kandidato na tinanggap naman po ng maayos ng komisyon ang kanyang certificate of candidacy. Ito po yung kopya. May receiving copy pa nung Nene Bacale. At hindi po siya binigyan ng notice na merong reklamo o merong problema ang kanyang paglipat. Bigla na lang po siyang tinanggap after maglabas ng certified list of candidates kasama si Nene Bacale. Kailangan malaman po ito, hindi lamang ng mga taga-Leyte, hindi lamang ng mga taga-Tacloban, kung hindi ng buong Pilipinas. O, di ba mga kababayan? Talagang mawiwindang ka at mapapaisip dahil sa ganyang mga estilo nila. Ni Kesyo, nandoon naman yung pangalan na nag-file na sa COMELEC, wala man tayo narinig na diskwalifikasyon, pero bakit tila ba'y nawala man dyan sa balota? Anong nangyari? Talagang ginagamitan na nila ng kapangyarihan nila mga kababayan. Kaya kayo na po yung humusga mga kababayan Ito naman talaga si George. George Garcia ng COMELEC. Kung ano-anong ginagawa. Ano na kaya yung pinagplanuhan nila ni Tambaluslos? Ito siguro yung isa. Papakita ko na itong short video na mapapaisip ka din. May ganito na palang mga sistema ngayon sa COMELEC. Kasi dati, malaya naman tayong bumoto na kung anong oras lang at kung saan tayo kampante na hindi tayo masyadong mahaba sa pila or gusto nating mauna. So magdidepende yan sa butante kung makapunta ba siya ng maaga or tanghali or hapon. Depende po yun. So kayo na lang po ang humusga mga kabayan kung tama ba ito. O ano naman kaya itong mga technique nila na kung saan mapapaisip ka na parang may mali. Kayo na po yung humusga mga kabayan kasi kung ako ang tatanungin, mapapaisip, masasabi ko na lang na ano na naman yan. Ano naman klase mga estilo na mga, alam mo yung galawang mga buhaya. Ito po yung video mga kababayan. Ang mall voting na isasagawa natin sa buong bansa na. Kasama na rin po ang internet voting para sa mga kababayan natin abroad at syempre sa mga nakatatanda, sa mga may kapansanan at mga nagdadalang tao nating mga kababayan. Pabobotohin na po namin kayo ng alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Ang tawag po natin dyan, early voting hours. Kita niyo yun mga kababayan? Mapapaisip ka no? Kung anong meron sa bagong estilo na yan. kayo na po yung humusga. Kung ba ito ba'y patas? Kung ito ba'y nararapat? Kung iyan ba'y mabuti or makakatulong?
Or baka ano lang, dagdag sa kanilang mga, alam mo ngayon, na gusto nilang sila yung manalo. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Maraming salamat po and God bless us all.